Tinutok muli ni Rita ang baril sa asawa. Sigawan muli ang bumalot sa silid na yun dahil sa takot na nakikita nila kay Rita. Alam nila na kaya silang wakasan ni Rita. Rita, please, iha. Huminahon ka. Lakas loob na singit ni Mauricio. Pero tila naging manhid si Rita sa sitwasyong yun. Huminahon ho ba? Ngiting tugon naman ni Rita. Oo, Rita. Pag-usapan na lang natin to. Tugon muli ni Mauricio. No, Dad. Hayaan mong gawin ko yung gusto ko. Total naman, napakinabangan mo rin naman ako, di ba? Nabigla ang matanda sa sinabi ni Rita. At pinagtaka naman iyon ni Melvin. Ngayon, gusto kong ipakita mo sa anak mo kung paano mo ko pinantasya. Ipakita mo sa kanya kung gaano kakagaling habang nagpapakasasa sa akin. Dugtong pa ni Rita. Nanlaki ang mga mata ni Melvin sa huling sinabi ng asawa. Now, sa harapan ni Melvin, ipakita mo kung paano mo ko gamitin. Lalong nagulat si Melvin sa mga sinasabi ni Rita. Now, Dad, umpisahan mo na. Kung hindi, tutuluyan ko tong anak mo. Matapang na pananalita ni Rita. Tila ba wala silang magagawa sa pangyayaring to. Ngayon ay hawak silang lahat ni Rita. Nagsimulang mag-alis ng suot ang matanda. Ilang sandali ay wala nang ang kahit na ano ito sa sarili. Good. At ngayon, ako naman ang tanggalan mo. Sambit ni Rita na nakangiti at saka siya tumalikod sa matanda upang ipababa ang zipper ng kanyang dress sa likuran ng kanyang damit. No, Rita. No, please. Pagmamakaawa ni Melvin na nooy naiiyak sa nakikita. Pinalapit ni Rita ang matanda sa kanya at doon niya napansin na natulala na ito sa kanya nang makita ang kakinisan ng kabuuan niya. Kahit ganon ang sitwasyon nila, tila ba'y hindi nagsasawa ang matanda sa kagandahan niya. Come on, come to me. Malambing na sambit ni Rita sa biyanan. Tila ba na-hypnotize niya ang matanda dahil agad naman itong lumapit sa kanya nang marinig nito ang kanyang boses. Agad niyang binalot ng kanang braso ang katawan ni Mauricio, habang ang kaliwang kamay naman ay hawak pa rin ang baril at nananatiling nakatutok sa mistera. Sinalubong din niya agad ng halik ang matanda sa labi. Sa una, tila ba nag-aalangan ng matanda, pero hindi rin kayang tiisin nito ang kamandag ng manugang. Kaya naman natulala sila Melvin at Sheena habang nasasaksihan kung paano magpalitan ng magbiyanan. Si Mauricio naman ay halos nakalimot sa sitwasyon at ngayon ay nalulunod siya sa alon ng kamundukan na pinagsasaluhan nila ng kanyang manugang. Kitang-kita naman nila Melvin kung paano patulan ng kanyang ama ang kanyang asawa. Lalo pa nang biglang bumaba ang labi ng matanda sa leeg ni Rita. Napagmasdan ni Melvin kung paano kumagat sa labi si Rita sa bawat paglapat ng matanda sa leeg nito. Maya-maya, biglang bumaba si Rita at lumuhod. Sabay tingin kay Melvin at Sheena. Paano ka papasayahin ang mga babae mo?
Ganito ba? Mapang-akit na wika ni Rita. Halos mabulunan si Rita sa matanda, ngunit hindi niya yon alintana. Tila nagustuhan naman yon ni Mauricio. At halos humina ang tuhod nito sa tindi ng dumadaloy sa kanya. Napanganganga si Melvin sa nakita niya. Gulat na gulat sa nangyayari. Samantala si Sheena ay halos takpan ng bibig sa kakaibang nasasaksihan. Doon ay tila hindi napansin ni Melvin ang pagdaloy ng kanyang luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan na siya sa mga nakikita niya. Nasasaktan siya dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaganon ang asawa. Halos mapahawak na sa dibdib si Melvin dahil sa sakit na nakikita niya. I'm sorry, Rita. Bulong ni Melvin sa sarili. Nasaksihan nito kung paano magbago ang asawa. Kakaibang imahe ang nakikita niya sa asawa niya na dating maamo at mukhang inosente. Kahit nasa sitwasyon silang alanganin, ay hindi may pagkakaila sa mukha ni Mauricio na gusto niya rin ang nangyayari. Napapapikit na lang ang matanda at para itong aatakihin sa kiliting tinatamasa. Si honey, ganyan kayo ng ama mo? Ang hilig niyo? Mga patutsada ni Rita. Ikaw, Sheena, try mo si Dad, dali. Muling pagbaling ni Rita kay Sheena. Agad namang tumanggi si Sheena na nooy tila nandidiri sa matanda. Ay, bakit Sheena? Gusto mo ba ng mga katulad ng asawa ko? Yung medyo may muscle? Patuloy na pangungot siya ni Rita. Sige na, Sheena. Huwag kang mahiya. Nakakahiya naman sa boss mo na gurang na rin. Tama na. Please, tama na. Sigaw ni Sheena na napamura na. Wow, ang tapang. Aping-api ka ba sa pakiramdam mo? Muling tugon ni Rita. Sige, okay lang. Baka naman ang sabihin niyo ay ang sama-sama ko na.